Sound check. Unang labaw sa ang pagtahon pagyungko sa titubngan kay bulungan. Bugtong o buhi nga Diyos mga Diyos, may nabuhat sa langit sa yuta sa tanang butang makita o di makita. Lakip na atong tagsa-tagsa kahinlumang kinabuhi. Palakpakan na ito ang bugtong o buhi nga Diyos mga Diyos. Nga maos Kristong pinakalabing gamahanan sa nan. O padayon sa pagpakpak sa atong bugtong buhi nga Diyos sa iyang mga balaang manulunda. Nga iyahang gisugo nga bantayan tama kay sunan sa tibuok simana. Hangtod karong mga adlaw nakaabot ta sa balay alampuanan sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga Kristong pinakalabing gamahanan sa nan. Og palakpakan sab nato ang bugtong ug buhi nga Dios sa iyang mga sinugo nga gipadala. Walay lain na tumahalog pinalanggang nga Father Lahi og sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo walay lain na tumahalog pinalanggang Pastor Lahi. Ha? Happy Sabbath kanatong tanan. Og ato din palakpakan atong Vice President. So the kingdom of God and His righteousness, thou hast magnified thy word above all thy name. Ulay-lay na tumahalog pinalanggang pastor, ang Mansyo Buntilaw. Uban sa iyang kapigas kinabuhi, ako ang abuutan nga inahan, si Sir Mila Buntilaw. Palakpakan na ito mga igsunan. O gato di ay nga palakpakan sadang ato ang pastor dahil sa Division 2, ulay-lay. Pastor Leopoldo Shatanan, palakpakan na ito mga igsunan. Uban sa iyang apo. O gato di ay palakpakan makaigsunan ang Back to Christ Apologies. Commander Atsa, palakpakan nato. Kanang gwapuhon diha ang gagakalo. O palakpakan usab nato ang ako ang igagaw nga gwapa. Murag Diyosa sa kakahuyan. Nawala mang isa ka Diyosa dito. Sister Mary Rose Helton, palakpakan nato. Uban sa sekretary sa gingharian ng pagkamatarong sa bugtong ubuhi nga Diyos mga Diyos. Walay lain, Sister Elena Neri. Palakpakan na to. Uban sa iyahang buutan nga anak, Sister Shama Neri. O palakpakan usab na to, makaiksunan ang mga batanon sa Puentes Branch. Walay lain. Nanay, dili di ay nanay. Sister Durak. Palakpakan na to. Uban sa iyahang best friend. Walay lain. Sister Burlat, palakpakan nato mga kaigsunan. Uban sa iyahang mga apo. O gatong palakpakan, Sister Joanne, palakpakan nato mga kaigsunan. Nga kanunay nag-alalay gyud sa iyahang kuan. Nanay Burlat. O palakpakan usab nato mga kaigsunan. Ako ang abuutan ug gwapahon nga igsuon, Sister Michelle Kabasag. Uban sa akong mga gwapahon o gwapahon nga mga bagumangkon, Ryan Redoble o Yuna Mira Redoble. O sa atong singer sa gingharian, gikan pa ni Pangulo hangtod sa inyong ubos nga igsoon, Sister Lilet Limong Basel. Uban sa ato ang most requested nga singer, walay lain, Brother Anton Cabos. O dala sa iyahang special nga bisita nato karon makaigsunan. Sister Allen June, Cabos Cabrera, palakpakan nato makaigsunan. Welcome sa gingharian ug pagkamatarong sa bugtong ubuhi nga Sister Allen. Welcome. Mo nagiingon sa ako ni Brother G-Boy, wala siya kadalag kapayas, pero nako labaw pa sa kapayas imong nadala. Kaya kalag sa tao makaigsunan, labaw pa ang bili kaysa sa kalibutan. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. O gato sang palakpakan makaigsunan. Ang gwapuhon nga anak sa atong Back to Christ Apologies, walay lain. Brother Buas Libong Pasel. Briston, hindi nga nagpangalan. Briston Buas Libong Pasel. Uban sa ato ang editor sa Pastor Lahi Live. Walay lain, Sister Sheena Labad, palakpakan nato mga kaigsunan. O sa atong sound operator, sa atong recording artist mga kaigsunan. Basta magpahimong og -1 doon lang mo sa iya. Walay lain, Brother Christian Luis Neri, palakpakan nato mga kaigsunan. O gensa pa may wala na ako na greetings nere. O gato ang palakpakan ang bugtong ubuhi nga Dios nga kauban nato karon. Uban sa iyang nilibuan ka balaang manulunda. Gininaog gid ang bugtong buhi sa kig-uban sa atua karon makaigsunan. O sa atong mga viewers sa Pastor Lahi Live. Elder Ellie Gullies, happy Sabbath diha kanimo.
Ate Manilang kanunay ang mulahutay sa katapusan, mauray maluwas. Okay, Sister Bebs Bation, Surinyo. Happy Sabbath. Brother Marvin Pulache, Happy Sabbath. Sister Margie Tyro Sakama, Happy Sabbath. O gusto ko na akong ibation ng ato ang First Division Pastor, Pastor Noriel na Mukatkat, uban sa iyang pamilya. Sa atong Second Division Pastor, Pastor Alex Ruedas, uban sa iyang pamilya. Sa atong Third Division Pastor, Pastor Marcos Turima, uban sa iyang pamilya. Ang atong 4th Division Pastor, Pastor Joseph Salig, o sa atong 5th Division Pastor, walay lain, Pastor Nestor Manga. O sa ato ang tanan, makaigsunan ako magisulti, Happy Sabbath kanatong tanan. Daghang salamat sa ato ang background. Gihangyo na ako ang tanan nga mag-focus na karon sa mensahe nga gipadala sa bugtong ubuhi nga Dios diri sa inyong ubos nga igsuon. Unsay mensahe sa atong mahal pinanggang Pastor Mans kanina? Kani daw, oy kamo, diri daw mo para dili ko magsiglingi diha, diri mo tanan sa tubangan. Diri mo sa tubangan tanan kay bakante kayo. Unsay mensahe sa atong mahal pinanggang Pastor Mans about sa Unsa ka man kasing-kasing? Asa man ihatag sa imong uyab? Alo, tawa lagi si Nanay Durak, nakadungog yun ba? Ha? Asa man ihatag sa imuhang? Sa bugtong buhing e Diyos. Palakpakan na to ang bugtong buhing e Diyos. Wanay kusog? Kusog ka ni San? Kusog na ni? Ha? Amo feedback na? Mana na yung pinakakusog? Hello. Kana. Asa ihatag ato kasing-kasing? Dili day sa uyab? Dili di ay. Ay palakpakan na to ang bugtong mo yung Diyos. Kabalo ka makaigsunan. Wala, gisulti ni Pastor Mans, nga gikan sa atong mahal o pinalanggang Father Lahi, wala gipangayo imong mata nga mao'y makakita sa maayo og dautan. Wala gipangayo ang imong baba nga maoy musulti sa pulong sa bugtong buhing Dios. Wala gipangayo imong tiil makaigsunan nga maoy mo mensahe makaigsunan mo adto sa mga lugar nga nanginahanglan og mensahe sa bugtong buhing Dios. Wala gipangayo imong kamot makaigsunan nga maoy mo trabaho. Apan ang gipangayo sa bugtong buhing Dios ang atong kasing-kasing anuman. John 14:15, if you love me, keep my commandments. So gipangayo sa bugdong ubuhi nga Dios ang atong kasing-kasing makaigsunan kay pag once gihatag na nato atong kasing-kasing sa bugtong ubuhi nga Dios, the rest will follow. Ang kasing-kasing bay mo pump sa atong dugo. So pag naa atong kasing-kasing sa bugtong ubuhi nga Dios, musunod na ang ubang parte sa atong lawas. Mo biyan ni pinaka-importante sa ato ang lawas. Ingon sa kanta pa ni Father Lahi, ang kasing-kasing maoy bililhong butang sa kinabuhi. Wala igong bahandi ni bayran na igabayan ning tanan. So palakpakan nato ang bugtong buhing nga Dios. Mao to'y pinakapunto makaigsunan. Kasing-kasing. Gasunod man ta outwardly makaigsunan pero watay pagigugma sa atong isig kataw, useless ang tanan. So atong istoryahan karon, wala ko kabalong anong kanigi padalas bugtong nga mensahe. O wala po kabalo nanawag si Elder Eli ganina. Og wa pod siya ni aksidente nga ni coincide atong title karon. Akong title makaigsunan, kaundangon na baka. Mao di ay kaundangon na baka? Igsunan, mangutana ko ninyo. Kaundangon na baka? So, before I'll proceed, ako among giawhag nga magampo mo sa inyong unahuna kay ganing pulong atong pagahisgutan. Pulong ni gikan sa bugtong buhi nga Dios nga walay lain magpasabot sa atoa kundi ang balahang espiritu sa bugtong buhi nga Dios. Isalikway ang tanang kabungot kayugot pagdumot sa imong isig katao o atong pasudlon ang balaang espiritu sa bugtong buhi sa atong kasing-kasing. So ang atong hisgutan karon makaigsunan, agato di ay pasalamatan ang bugtong buhi nga Dios nga nagdala og bisita ang atong igsuon. Brother Anton, palakpakan nato, makaigsunan. Muna'y giingon nato, makaigsunan, dili ta pwedeng mahimong secret agent. Ano sa man ni secret agent? Dugay na lang ka sa inyong barangay, wa gyud in town ka nailhan kung unsa man ka asa makadapitan na bilong.
Dapat mao na atong goal diri makaigsunan. Ang goal nato makaigsunan magdala ta taga Sabado bisag isa lang. Gipangayo sa bugtong buhi nga Dios bisag isa lang makaigsunan. Gibiyaan niya ang 99 ka mga karnero para sa usa lang. Bisag usa lang makaigsunan mo nay goal sa gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan. Kaya ang usa ka kalag labaw pa ang bili sa tibuok kalibutan. Inato na kalimtan palakpakan ng bugtong buhi nga Dios. So, ang atong pagaisgutan, kaundangon na ba ka? Mao ning ipadala nga mensahe sa bugtong buhi nga Dios kay atong igsuon makaigsunan. Nasubo man siya pero everything happens for a reason. Tanang butang nahitabo kay naay rason ang bugtong buhi nga Dios. Remember always si Joseph, anak ni Jacob, gibaligya man siya sa iyang mga igsuon. Napriso man siya sa sala nga wala niya gibuhat. Pero at the end of the day, makaigsunan. At the end of the day, gifulfill sa bugtong ubuhi nga Dios iyang saad. Wa gyud niya pasagdi si Joseph. Og nahimo siyang second in command, og naluwas po niya ang iyang pamilya sa kagutom. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So, kaundangon na ba ka? Dili pa. Kuy, murag napagday puruhan mo undang ni. Iyo nga, sa tabang sa bugtong ubuhi nga Dios magpakuputa sa iyahang kamot. Kita mo kupot makaigsunan, maluya man gyud ta. So ang ato ang power verse, 1 Peter chapter 5 verse 8. So kita na mga bugtong na anak sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, wala gyud in taon tay kagawasan sa pagkinabuhi nga malinawon uban sa atong kaaway. Kinsa man kaaway nato, dili atong kaaway atong isigataw Ang kaaway nato mao ni si Satanas, dili atong isigataw. Dili ta dapat masuko nila kay gigamit ramampod na sila. Kung naay magabi-abi nimo, ay naay magbiyay-biyay nimo, naay magdaog-daog nimo, ayaw kasuko sa tao. Kay gigamit raman na sila. Masuko ka sa espiritu, small letter E, nga nigamit wala lang si Satanas. So kanunay tang naa sa war makaigsunan. We have no orders to surrender. Kabalo ka makaigsunan kung ikaw sundalo makaigsunan, dili ka pwede mo atras sa laban. Sa mutag na anak ka dito sa field, makaigsunan, di ka pwede mo atras sa laban. Kaya nga naman, pag mo atras ka makaigsunan, nga grabing bakbakan, pagtalikod nimo igo. Tama? Di ba? So, sa kadaga ng propesiya, nga gisulti sa balaang kasulatan, makaigsunan, regarding the end of the world. There is one prophecy, na usa ka propesiya sa balaang kasulatan, nga nibarog yun siya sa ubang mga propesiya. Unsa man Matthew 24:14. Unsa man Usa ka propesiya mga igsunan nga nagduso sa kahadlok sa kaaway. Naratol si Satan mga igsunan. Mao na kani nga propesiya mga igsunan, mao ni ang buhato ni Satanas nga dili gyud ni siya masangyaw. Kay pag once masangyaw ni nga propesiya mga igsunan, kabalo sa Satan nga ending na pod niya. Unsa man nga propesiya? Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in the entire world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Isangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa tibuok kalibutan ug ang katapusan sa panahon moabot na. Ang pangutana, naana ba'y daghang ni sangyaw sa tibuok kalibutan makaigsunan? Dagko na kayo ng mga denominations? Naana, di ba? Daghan na kayo, nalukop na nilang kalibutan. Ang pangutana, nibalik na ba ang bugtong buhi nga Diyos? So, sa gipaabot nga mensahe, mahitungod sa gingharian sa bugtong buhi nga Diyos. So, kani ang gipaabot sa bugtong buhi nga Diyos makaigsunan, nga gipadala niya sa iyang sinugo, walay lain, atong mahalo pinlanggang father lahi o gipadayon sa iyahang anak sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo, walay lain pastor lahi. Mauning may tungod sa gingharian. So, unsay dapat mahitabo bago ang katapusan sa panahon? Unsay dapat mahitabo? The gospel, must be preached to the entire world. Isangyaw sa ang mensahe, ang maayong balita. Speaking of the gospel, mga kaigsunan, ang gospel, bit-bit na dire, ang pagatong kamatayon sa bugtong buhi nga Diyos o ang pagkabanhaw sa bugtong buhi nga Diyos, maunay maayong balita nga nagdala og kaluwasan sa bawat usa. Including sa gingharian, Matthew 24:14.
Gospel pag maghisgot ang gospel, umayong balita, kamatayon o pagkabanhaw ni Bugtong buhi nga Diyos. So, ang iyang gisulti makaigsunan sa tibuok kalibutan. Dili lang katunga sa kalibutan, dili lang sa ubang parte sa kalibutan, dili lang sa Pilipinas, kundi asa sa tibuok kalibutan. So kabalo ang atong kaaway na si Satan makaigsunan, nga pag once nagkaduol na, ma-occupied na tanan, malukop na makaigsunan, tibuok kalibutan, kabalo siya makaigsunan, nga haduol na sa iyang distraction. Pero kaning pag-spread nato, kaning pagsangyaw nato sa maing balita throughout the world makaigsunan, will not be accomplished without a fight. Nabay easy job dire, nga kung gusto ka ma-promote, wala kay buhaton, dili ka mo trabaho? So, may punto ni makipagsumbagay ba ka? Makig-away ba ka sa unod nun? No. Ang disgutan diri spiritual battle. Dili nato ni ma-accomplish makaigsunan kung walay laban. Unsa nga laban? Ingon ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Dalay ko ng bugtong buhing e Diyos. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Unsa iya ang pakiglaban? Nakigbugno siya sa maayong bugno. Natapos niya ang lumba sa unsa nga pamaagi. Iyang gitipigan ang iyang pagtuo. So diri day makaigsunan mo nang gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios ang mulahutay sa katapusan mamaluwas. Kailangan nimong tipigan ang imong pagtuo. Kailangan nimo makaigsunan nga bantayan ang imong pagtuo. Nga dili ni matukob sa atong kaaway na si Satan. Wala ta sa dula-dula igsuon. Wala ta nagdula-dula diri sa kalibutan. Temporaryo lang ang tanan diri sa kalibutan makaigsunan. Wala ta gadula-dula. We are at war. Kumuha ka, asa nga war? Kung kabalo lang mo makaigsunan, nagpistok naman yun ng Hamas ug ang Israel, ang sunod na plano ni Trump, ipistok na pod ang Ukraine ug Russia. Gilakaw na pod na niya ron. Lamb like beast. Naata sa laban kanunay makaigsunan, adlaw-adlaw nakipag-battle ta. Sa unsa man nakipag-away ka sa musalingan? No. Nakipaglaban ta espiritual sa atong mga pagsulay sa kinabuhi. Alam mo, in fight between good and evil, makaigsunan, there is no middle ground. Walay magpatunga. You have to choose. Is either makaigsunan, nagamit ka ni Satan, o nagamit ka sa atong bugtong ubuhi nga Diyos. Walay pwede magpatunga. Ang laban di atos langit makaigsunan, ang tanang gapatunga, giapil og tambog diri sa yuta. Sa panahon ni Moses, gibapili sila ka Moses bao kay Aaron, ang tanan nagpatunga, gikaon sa yuta. You have to choose makaigsunan. Dili ka pwede magpatunga aning labanan between Satan ug sa atong bugtong uboy nga Dios. Muna isulti sa tuwas balang kasulatan. Ug sa pakiglaban nato makaigsunan sa dautan, spiritual battle. Dili ning makig-away ka note kanunay nga dili ni pakig-away sa atong unod-non nga mangaway ta sa ubang tao, mangaway ta sa atong isuon, mangaway ta sa atong silingan. Dili ni pakig-away nga nana kundi spiritual battle nga adlaw-adlaw makaigsunan nagatubang tag pagsulay sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw makaigsunan naatay mga kaugalingong mga laban. Dili ta parihag mga pagsulay makaigsunan. Naay mong igsuon nga grabe ang pagsulay, naa po kay pagsulay nga mild lang, nga murag wa gyud ka gipaningot. Naay mga ingana nga laban makaigsunan. Unsay gisulti sa bugtong buhi nga Dios sa panahon nga mo atubang taog mga spiritual battle? Unsay gisulti sa bugtong buhi nga Dios? Make sure nato makaigsunan to put on the whole armor of God. Ang baluti sa bugtong buhi nga Dios. Mabasa nato sa Efeso chapter 6 verse 10 to 12. Dalago ng bugtong og buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Efeso kapitulo 6 bersikulo 10 paingon sa 12. Sa katapusan paglig-on kamo diha sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom, isulob ninyo ang tibuok kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga pagpanlimbong sa yawa. Kay ang atong pagpakig-away dili man sa unod ug dugo, kundili batok sa mga nagmando, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga makagagahom sa kalibutan nga kangitngitan,
batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa langit nung dapit dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So, atong isuot ang tibuok baluti nga gikan sa bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan. Unsa may unang baluti ani mga kaigsunan? Imagine yourself, sundalo tatanan sa bugtong buhi nga Dios. So unsa may suluton sa isa ka sundalo mga kaigsunan? Sa pisikal na makita nato atong mga bayani na mga sundalo mga kaigsunan. Unsay una? Helmet. Tama? Ano na may helmet na sila mga kaigsunan? Kanang helmet nila mga kaigsunan, pag mo igo ang bala diha, dili na mo diretso mo bandar na mga kaigsunan. Ligo na ilang helmet. Sumaw po na ipasuod sa tuwas bugtong buhi nga Dios. Kay gikuhaag base sa bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan, kaning baluti ngayong gisulti sa Efeso sama sa usa ka sundalo. Kay kitang tanan sundalo man tas bugtong buhi nga Dios. Dapat andam ta kanunay sa mga laban, dili sa unod nun. So una mga kaigsunan, helmet of salvation. Unsa na helmet salvation mga kaigsunan? Kalo ni sa mga kaigsunan nga ginasuo sa sundalo. So pareha sa physical helmet mga kaigsunan, nagprotect ni siya sa ulo sa sundalo. So ang helmet of salvation sa atong spiritual battle mga kaigsunan, nagtabang ni siya sa atua nga maprotektahan atong hunahuna mga kaigsunan batok sa discouragement, masubo ta, magduha-duha ta, o kaning mga dautan nato na mga panghuna-huna. Sa unsa nga pamaagi sa atong pagsalig, sa paghatag sa atong pagsalig sa atong walay katapusang kaugmaon, uban sa bugtong buhi nga Dios. So ang purpose makaigsunan sa helmet of salvation, mao ning maprotektahan ang atong ulo sa mga discouragement. Sa panahon makadungog kag mga balita nga bati makaigsunan, kinsa man ang unang maapektuhan? Ang unahuna nato, diri na din magdula ang kuan, discourage na ka, di na ko musimba Ngano man, mura magdili ko welcome dito. Unsa pa man? Kinsa may magduha-duha atong kasing-kasing ba atong unahuna? Huna-huna, murag tinuod man siguro ni o dili. Tama? Unsa pa man? Asa magsugod ang sala sa huna-huna. Ginahuna pa lang nimo, wa pa lang nimo buhata, nakasala, nakasunaw na. Mo nang giingon sa ampo sa atong halog-bilanggang Father Lahi, pasaylo ami amahan sa mong sala sa huna-huna, sa pulong og sa binuhatan. Ginahuna nimo, usay nasunaw na nimo, gisulti nimo, and then gibuhat nimo. So mao na siya purpose sa helmet of salvation. Ikaduha, breastplate of righteousness. Unsa ning breastplate? Ako makaigsunan sa unang panahon, nag-eskwela ko college. Nag-RO ko. Kanang breastplate makaigsunan, diri na ginabutang sa breast mo, ganing breastplate. Diri na siya ginabutang sa breast sa may dughanan makaigsunan. Kinsa man ni nga righteousness, imuha ba ni? Dili. Righteousness ni pagkamatarong ni sa bugtong buhi nga Dios. So, ato ang protection makaigsunan nagagikan sa pagkamatarong sa bugtong buhi nga Dios nga gihatag sa matag usa sa ato nga libre. Dili pinaagi sa ato ang effort o sa atong maayong buhat sa unsa man katong pagpalansang niya dito sa Kalbaryo sa cross, mauto yang regalo sa matag usa sa ato nga atong naangkon karon. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, unsay purpose sa breastplate? Duol man sa atong kasing-kasing. Unsay purpose ana? In spiritual terms, makaigsunan, ang heart nato maoy nag-consider sa pinaka-core sa atong pagtuo, sa atong pagkatao, o tinguha sa usa ka tawo. So, diri magsugod makaigsunan. Ay mong pagtuo makaigsunan, mao ni pinaka-sentro. Pag once di muundang na og ginhawa, imuhang kasing-kasing, o sa may hitamos tao? Patay. So, pinaka-core ni siya sa atong pagtuo makaigsunan. So, kaning breastplate sa bugtong og buhi nga Dios, mao ni siya ang depensa nato makaigsunan sa mga espiritual nga pag-atake. Mao ni siya ang proteksyon sa bugtong og buhi nga Dios makaigsunan. Nga example makaigsunan, kaning atong kasing-kasing makaigsunan, mutabang og pagpasaylo sa mga taong nagpasakit sa atua. Mao na gi-design sa atua sa bugtong og buhi nga Dios. Nga dili ta magdumot, dili ta magtigom og kaligutot sa atuang kasing-kasing. Mao nang ibutang nato ang breastplate of righteousness. Number 3, belt of truth makaigsunan. So, ang belt of truth, kabantay mo anang bakos sa sundalo. Pag once dili ibutang sa sundalo yang bakos, unsa man ang sundalo?
Snappy ba o lousy? Lousy. So, ang kaning belt of truth makaigsunan mauni ang gadala sa tibok ginagiban makaigsunan. Kay mahimong lousy makaigsunan ang usa ka tawo makaigsunan kung wala say bakos. Di ba? Samot na ang mga lalaki mogamit gyud na sila bakos makaigsunan kay usahay luag ang karsunes. Di ba? So, nagrepresenta ning belt of truth makaigsunan kaning bakos sa kamatuoran gikan sa kamatuoran mao ni say pundasyon sa atong spiritual protection. Kini nagsimbolo sa pagka matinud-anon, nagsaligta sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios nga adunay integridad sa pagbantay batok sa mga limbong. Belt of truth man. So, sa unsa man nga pamaagi makaigsunan, sama sa pisikal nga bakos nga gagupot sa hinagiban sa sundalo makaigsunan, ang bakos pod sa kamatuoran naghatag ni nato og kalig-on, nagkupot sa uban nga mga depensa ug nagandam alang sa atong espirituhanong pakigbugno ug pinaagi sa pagbutang kanato sa kamatuoran ug sa kasulatan. Munay purpose makaigsunan isulob ang belt of truth kamatuoran nga gikan sa bugtong uboy nga Dios. Number 4, sword of the spirit. Unsa kay isulti kanis balang kasulatan? Ang espada, ang pulong sa Ginoo, hait pa sa espadang duhay sulab. So unsa man diay ning espada? Pasabot, pulong sa bugtong uboy nga Dios, nagrepresenta sa balaang kasulatan. Napansin ninyo makaigsunan, duha ang purpose aning espada. Unsa may pamaagi? Depensa og opensa ang espada. Sa tanang offensive weapon nagisulti di as bugtong buhi nga Dios, halos tanan na depensa. Ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, depensa na makaigsunan. Pero kaning sword of the spirit mga kaigsunan, mao ni siya ang opensa. So sa mga pamaagi makaigsunan, mao ni siya ang mo strike back. Example makaigsunan na ay magsulti og bakak diha, ang pulong sa bugtong uboy nga Dios mo strike back makaigsunan. Pasabot mo opensa ang pulong sa bugtong uboy nga Dios para buntugon ang mga sayop na mga doktrina. Malakpakan nato ang bugtong uboy nga Dios. Mao ning gagamito nato makaigsunan i-counter attack nato kay Satan. So, ang gihatagan ta og pang-opensa kanirang sa sword of the spirit, mao ning pulong sa bugtong uboy nga Dios. So example, pare atong gitintal ang atong bugtong uboy nga Dios sa wilderness 40 days and 40 nights na nagfasting siya. Pwede nimong mahimong depensa ang pulong sa Ginoo, pwede pod pang-opensa. Sa unsa man gigamit sa bugtong uboy nga Dios, gigamitan sa og bersikulo ni Satan. Kung ikaw anak sa Dios, imo ang tinapay ang bato. Ang gibuhat sa bugtong uboy nga Dios, gi-counter attack siya. Diba? Depensa ug opensa ang gamit sa bugtong uboy nga Dios. Unsay sulti sa bugtong mo nga Dios? Dili lamang sa tinapay na buhi ang tao, kundi sa matag pulong nga gawa sa baba sa Dios. So duha ang application sa sword of the spirit. Ang pulong sa bugtong mo nga Dios, pwede na isang idepensa o pwede po siya pang-opensa, pang-atake. Atake nimo ang mga sayop na mga doktrina. So, unsa ba? Shield of faith. Kabantay man ang shield makaigsunan? Pag ang tao makaigsunan, na ay shield makaigsunan, ang mga pana makaigsunan, mga pana, pasabot ka ng mga sayop na mga doktrina, nga niabot sa imuha makaigsunan, gamitin ng shield of faith, pasabot, mubanda na di na mulusot sa imuha. Dili na siya makalusot sa imuha. Nagsilbi ni siyang panalipod, batok sa espirituhanong pag-atake. Gigamit kini makaigsunan sa pagtipas o pagpalong sa mga nagdilaab na mga pana. Ang sa maning pana gani, synonyms rin siya sa sword, sa mga pulong sa sa pulong sa Ginoo nga nasayo pag interpret sa tao. So gamito nimo ang shield of faith sa bugtong uboy nga Dios nga mahimong hubaron ang mga bakak pagduha-duha, kahadlok, pagkawala sa kadasig og tentasyon. Okay? Kani siya makaigsunan nakaugat ni siya sa pulong sa bugtong uboy nga Dios. So, sa may last makaigsunan, mao ni siya ang sapatos sa mayong balita sa kalinaw. Kinsa may mulakaw para magsangyaw? Ang mata ba? Ang baba ba? Uy, sabab, ano to bag?
Ang tiil. So, kung makita nimo makaigsunan unsa kalig-on ang sapato sa sundalo. Di ba? Dili nimo na matagakan, dili matumba nimo di na mo aray kay lig-on kay sila sapatos. So kinisad makaigsunan nagrepresentar sa pagkaandam sa atong lig-on nga paglakaw nga hagit sa kinabuhi sa panahon nga magsangyaw ta sa maayong balita sa bugtong ubuhi nga Dios. It means makaigsunan andam ta nga ipadala bisag asa. Andam ba ta? Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Masabot sa tiil makaigsunan sa sapatos, makaigsunan mo step out ka. Mulikang ka, bantay ka ng mga saad sa mga pastor elder, ilikang ang inyong tiil. Sugod yun na paglikang sa tiil makaigsunan, kay ang tiil may mulakaw, dili man ang kamot. So, sugda na to paglikang makaigsunan. Og, mubarog ta sa tabang sa bugtong ubuhin ni Diyos sa pang-atake sa atong kaaway na si Satanas. Palakpakan na to ang bugtong ubuhin ni Diyos. Pero doon ako'y pangutana ninyo. Asa man nakabutang tanan ang hinagiban? Atubangan likod. Kanong wala man sa likod? Nganong gi-design ang hinagiban sa bugtong ubuhin nga Diyos sa atubangan? Nganong wala man sa likod? Kay basin ay mulipot ba? Basin atong kalaban mulipot lagkalit. Tirahan ta sa likod. Nganong wala man gi-design? Nganong man igsuon? Nganong man? Kay tungod wala tagibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, God never created us for running. Wala tagibuhat sa Ginoo para mudagan ta sa mga laban. Kung ay mga pagsulay nga moabot mo talikod ka moundang ka sa pagalagad, wala tagi-design ana. Wala tagi-design ana sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan. Nga kung naay mga pagsulay sa atong kinabuhi, mo talikod ta makaigsunan. Sa laban nga gitawag ta sa bugtong ubuhi nga Dios, there's no turning back. Di na ka pwede mo talikod. Nga naman, sa panahon gagubot makaigsunan, tanaw ni mo kaigsunan, pag mo talikod ka, di ka maigos bala? Unsa may gibuhat sa panahon dito sa bala ang bukid katong mga survivor, unsa pa na? Unsa man lang gibuhat, standing position o ni talikod sila? Standing position ang gusto sa bugtong buhi nga Dios. Walay hinagiban nga gi-design para sa likod. Kay wala ta gi-design nga mo talikod ta sa panahon nga sulayan tas bugtong buhi nga Dios. Timan ina ninyo. Sa panahon mo talikod ng mga igsunan sa labanan, pildi na tangdaan. Ang bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan, kita ang sundalo niya makaigsunan. So ang sundalo sa bugtong ubuhi kanunay, push forward. Kanunay, abante. Dili mo talikod. Dili na mo talikod. Gabantay mo ka na mo retreat ang mga sundalo. Dili na sila mo retreat na mo talikod. Mo retreat na sila, pero gabit-bit gihapon na sila pusil, paatras lang, patalikod. Dili igyo na sila mo talikod. Pag once sa likod, igo ang likod. Sa labanan makaigsunan, hinumdumi kanunay, wala tagi disenyo para mo talikod sa mga pagsulay o dakong kasakit nga atong magian karong katapusang mga adlaw. Wala tagi design na sa bugtong buhi nga Diyos. So, atong pakiglaban, makaigsunan, dili sa unod-nun. Atong pakiglaban sa espirituhanon. It is not with man. Wala ta nagig-away sa atong igsuon. Wala ta nagig-away sa mga tao, makaigsunan. Nagig-away ta sa mga fallen angels. Morning, mga alipore si Satan, makaigsunan, espiritu sa dautan. Wala ta diri garon sa gingharian sa bugtong buhi nga Diyos para magpag-away sa mga tao. But, to give them an opportunity. Tagaan sila opportunity ang mga taong na bandage sa kay Satanas. Sa unsa man pamaagi? Pamaagi makaigsunan sa pagsangyaw sa maayong balita sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga pinakalabing gamahanan. Unsa gani maayong balita? Ang kamatayon og pagkabanhaw sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong. Basahon na to ang 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Ikaduhang Korinto 10, kapitulo 10 bersikulo 3 paingon sa 5. Kay bisan tuod og kami nagkinabuhi nga unodnon, wala kami makigubat sumala sa unod. Kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man unodnon, kundili gamhanan tungod sa Dios aron sa paglumpag sa mga kuta, sa asang mga pangatarungan ug sa tanang
nagpahitas-ong babag nga mag-ali batok sa kaybalo sa Dios ug nagbihag sa tanang panghunahuna aron dili magmasinugtanon kang Kristo dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. So nagpasabot kini mga kaigsunan sa pagguba sa mga argumento o bakak na mga idea batok sa atong bugtong buhi nga Dios. Unsay unang bakak ni Satanas dito sa tanaman sa Eden? Unsay unang bakak niya? Pag mukaon mo ani, dili mo mamatay. Munay unang bakak niya. Dili mo mamatay kundi maabrihan lang ang inyong nahuna sa maayog dautan. Masusama mo sa Dios. Munay unang bakak nga gipalakaw ni Satanas dito sa naman sa Eden makaigsunan. So, ang pagkipagbugno nato makaigsunan, dili sa unod nun, kundi sa espirituhanon. Asa atong battleground. Kabalo mo makaigsunan, ang battleground nato makaigsunan. Naasa atong huna-huna. Mao ni battleground sa yawa. Si Satanas makaigsunan, wala masayod sa atong ginahuna og sa atong kasing-kasing. Always remember. Ngano man. Di ba? Wala sa kabalo makaigsunan kung sa ginahuna sa tao. Unsay trabaho ni Satanas? Magsigi og sul-sul. Sul-sul ra kanunay. Wala na. Gipalisod-lisod yung kas Ginoo. Gipasagdaan kas Ginoo. Gibiyaan na kas Ginoo. Mao na iya sul-sul. Ikaw sad makaigsunan nga wala nimo nasuot ang helmet of salvation, nagpadala ka sa mga discouragement sa kinabuhi. Bitaw no? Kaya kung nag-alagad ko subog buhi nga Diyos karon di unta ko maglisod og ginani. Ani bitaw mga dili matarong na mga tao anilaga sa Ginoo kay mao na noy gipanalanginan og ayo. Di ba? So makaigsunan, ang battleground nasa tong nahuna nagsugod. Mao ni nakiglaban makaigsunan, mao nang isubmit nato, isurrender nato kabalo makaigsunan sa panahon nga magampo ka kanang silent prayer. Kanang dili nimo ilitok sa imuhang pinulungan, nalang sa nahuna, ang hunahuna nato ang makig-istorya sa bugtong og buhi nga Dios. Mao nang ato ang suuton ang hinagiban sa bugtong og buhi nga Dios. Mao ni ang kalo sa kaluwasan. Aron ang mga discouragement dili jud ka magpadala. Kay usahay ra ba gyud, ma-discourage ba gyud ta? Normal ra man na sa tawo. Mo may tinuod, normal ra na nga usahay maluya ka sa pag-alagad, ma-discourage ka. So, sa time mong gud makaigsunan, nga maluya ka, ma-discourage ka, then dito nakita ni Satanas ang imuhang kaluyahon. Imong kaluyahon di ay ha, kay imuhang utang ha. Imong kaluyahon di ha, imong pamilya ha. Then dito ka atakihon ni Satanas. Ayo tagaigbenta ang yawa. Ibakita gani mo ang kaluyahon makaigsunan, diha kanya sudlon. Mao din imong kaluyahon ha. So unsa may goal makaigsunan? Ang goal makaigsunan sa every kingdom citizen sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios must be to be a witness. Dapat mahimo tang saksi sa atong bugtong ubuhi nga Dios wherever we are. Bisag asa man ta maadto. Sa atong eskwelahan mahimo tang saksi. Sa mga students karon sa atong mga youth makaigsunan, dapat mahimo mong saksi makaigsunan. Imong panin si Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Unsa ang kabataan, ang pag-asa ng bayan nga tungod aning nagka-modernize ang ato ang panahon. Ang kabataan, grabe naman mo pa may maghimo og mga kabuang. Di ba? Dapat makaigsunan, lahi ta sa pangkalibutanon makaigsunan kay gitawag man tagbalaang nasod sa bugtong buhi nga Dios, naka-set apart man ta. Dapat usay buhaton sa gawas, pareha ni mga kabataan ha, mga kabataan. Pareha ana na ay mag-inom-inom dito, dili ka dapat makisabay. 'Di ba? Ipakita nimo nga nahimo kang saksi sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa trabaho nato ipakita nato nahimo tang saksi sa bugtong ubuhi nga Dios. Ngano man, di man ganahan sa imong mga trabaho, mga sipsip man imong katrabaho makaigsunan, higugmaar gyapon sila. Dili ka mo balos makaigsunan paubos. Maysa, ako magpaubos manggut na kay daog-daogon tag samot, mas maayo. Ngano man, pasabot, nakaambit na ta sa kasakit na naagian sa bugtong ubuhi nga Dios. Balakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Dagan kayo magyaw-yaw mga igsunan, dili jud ko magpaubos kay daog-daogon kog samot. Kung inana imong mindset mga igsunan nga di ka magpaubos kay daog-daogon kag samot murag sipyat matingali ka og
Giapilan? Nga naman, mao gani na standard na gusto sa bugtong buhi nga Diyos. Mao na normal sa bugtong buhi nga Diyos. Magpaubos ka. Ang abnormal sa kalibutan, kanang mubalos, makaigsunan, matumban ang tiil, masakihan lang, makuanan lang gamay kamot, manumbag dayon. Mao na abnormal. Pero ang normal sa bugtong buhi nga Diyos, bisan pagkulataho na ka, bisan bisag daog-daogo na ka, sagpaon ni mong pika sa aping, ipasagpa ang pika sa aping. Manta, muratag na ay gamay, anak. Mingon ta, murag, dili yun na siya para sa tuwa, sa atong tawanon. Pero mao na standard sa bugtong buhi nga Diyos, masugot mong sa dili. Mao na standard sa atong bugtong buhi nga Diyos. Ana siya, kung na mo sagpa ni mo sa imong aping, ipasagpa ang pikas. Kung na magpauban ni mo, usa kamilya, o bani, hangtod duha kamilya. Kung na mo kuha sa imong kamisita, iapil imong Amerikana. Kung naay manghulam ni mo, pahulma. Dapat makaigsunan. Kung unsay abnormal sa kalibutan, makaigsunan, ato nang i-counter sa normal sa bugtong buhi nga Diyos. Ningon ang bugtong buhi nga Diyos, higugmay mong kaaway, adi ko pabarangay, panuuna ko na. Kabalo ka makaigsunan. Lindot kay matulog makaigsunan nga wala kay katrubol. Kana bitang sila ray dili ganahan nimo pero ikaw gimahal ra gyapon nimo sila. Ikaw nakatulog ka sila, wa sila katulog ganuman. Mangita man sila pamaagi kanunay nga makabalos nimo. Muna gingon sa bugtong buhi nga Diyos makaigsunan, mao ginay normal, mao ginay standard niya. Wala sa ninaog diri makaigsunan, mo bitaw ang mga Israelita. Ang mga Hudyo makaigsunan, naglaom sila na ang bugtong buhi nga Diyos, ang hari nga mulingkod sa trono ni David, na magtukod og literal nga kingdom. Mabitaw yung mga disipulo po, din na, kanusa man mo i-restore ang gingharian rin sa Israel. So, ang gisulti diha makaigsunan nga brass iyang gamiton makaigsunan, wala, dili tayo na brass nga makig-away siya, makigira siya makaigsunan. Mundi, nagtudlo noon siya og higugma imong kaaway. Alagpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Dapat makita makaigsunan, magsaksita makaigsunan, bisag sa atong mga silingan, di ka magsigpangaway. Pero makaigsunan, ma-accomplish lang ni nato, pinaagi sa pagbuhat sa atong tagsa-tagsa ka mga parte diri sulod sa gingharian. Sa kaya na ninyo na sister, na mensahe. Mga kaigsunan, dili man tanan siguro parte sa lawas nato mga kaigsunan, puro baba. Baba ang mo tanaw, baba ang mo kaon, baba ang maminaw, baba ang mulakaw. Di man siguro tanan baba, no? Tama? Dili pud tanan tiil. Tama? Dili pud tanan kamot. Tawas na idurak ko. So sa may punto diha makaigsunan. Nakita ni mo ang mga mensahero makaigsunan sa bugtong buhi nga Diyos nagsangyaw. Unya gusto gid nimo mutabang, unya ning kamot ka mo mensahe ka, unya dili pa mangyod. So sa makapamaagi makatabang daghan kay buhatonon sa gingharian makaigsunan. Pinaagi sa imong pagtabang makaigsunan sa paghatag nimo sa mga saging buhaton, nakatabang nakasapagsangyaw sa maing balita sa bugtong buhi nga Diyos. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Dahil kay pamaagi makaigsunan, ay ko nagrason. Wa man ko nahibalaan sister. Ingon natong mahal pilanggang pastor lahi, rasunan nimo ginana, ingnon na kay unggoy rewen nahibalaan. Ay gyud na rasunay nga wa kay nahibalaan. Pati mga bata nato makaigsunan, parehang yun na Gahapon nakaana jo, first time natabo sa ong tibuok kinabuhi niya taw igapulo si yun nga wa gyud gipugos. Niadto sa akong kwarto kay nakadawat daw siya og 100. Ihatag sa, di ra ba gyud 20% ang gihatag, kundi 40%. 60%. Grabe no, palakpakan nato mga kaigsunan. Diha palang daan, inyo nang katunan inyong mga apo, inyong mga anak sa paghatag. Kay kung ang batang mahingitagon, gamay pa lang, pagkadako ana, ma-adapt na niya manggihatagon yun na. Pero pag ang bata, gamay pa lang, dalo na, what do you expect? Manggihatagon na inigdako? Dili. Mga bitang ginatrain ta sa bugtong buhi nga Diyos makaigsunan, bata pa lang ta. Kay, dili na maghatag, dalo nas gamay pa, mag-expect panoon ka nga, manggihatagon na naigdako.
Nganuman, wala man sa tulira sa iyang ginikanan. Nga nak, dili na maayo nga dalo ka ha? Pero gahapon mga igsunan, dato siya ko nakaana nga, pasagdaan ra gyud day nato ang bugtong buhay Diyos ang muhikap sa kasing-kasing. Kaya bisag bata mga igsunan, mas nakasabot pa ang bata mga igsunan. Wala siya ga problema mga igsunan, mahatag niya 20, 40, 60 o pila pa na ng mga percent. Ang importante sa iya, malipayon siya ng hatag sa bugtong buhay Diyos. Bisag unsa pa na kagamay. Ha? Kabalo ka, naapoy magsulti sa kwa, di lang sa kumuhatag kay gamay pa kaayo, uy. Pareha na lang yan kung isang pagumangkon ako. Kaya si Ryan. Ha? Kay si Ryan makaigsunan, sa ako nga kuhai ba, ilo tayo matagaan kag balon, kuhai nagkuan. Dapat gamay pa lang ka, magkuan na ka, maglahi na ka para sa Ginoo. Siya nga, maulom, kumuhatag ta, uy, kay gamay pa kayo. Ay, bot. Ha? Gano man. Ang kanang kaulaw makaigsunan, dili gyud na tinud-anay, nga maulaw ka muhatag, actually makaigsunan. Sunaton yung usa ka balo. Nga bisag 5 centavos gihatag niya sa bugtong mga Dios. Ulaw kayo toy. Kung sa atoa pa to makaigsunan, sultihan ta mo kung ako'y gahatag ato di gyud na ko iya. Di man ta kung mahatag tag 1,000 ato yung ipa-straight ang 1,000 ibutang na to, tama? Tinuod gyud eh. Pero 20 gani 20. Maulaw ba gyud ta mahatag tag gamay sa Ginoo. Mawito ng kanta sa ato mahalop milanggang pasulahi nga di ko makaako sa pagsulti wa ko'y halad ikahatag nimo. Maulaw ta, bisag ako, kato 5 centavos gihatag sa balo nga babae, maulaw ko, ato'y ako itong kumuton, ana lang kay, maulaw ko dagko, kay ginatagan ang mga pariseo niya ako, kay 5 centavos ra. Pero, maupa nooy, gitagaan og bili sa bugtong buhi nga Diyos. Nga naman, ang tibuok niya makaisunan, una-una, ang tibuok niyang kasing-kasing, gihatag niya sa bugtong buhi nga Diyos. Maog yun to iya makaisunan, maog yun to iyang kwartas, tibuok na makaisunan. Tibuok, dili barya ang gihatag, tibuok. Diba? It doesn't matter mga igsunan. Bisag piso na imong ihatag, mga apuhan, mga mama, mga papa, tudluin na inyong mga apo, inyong mga anak, nga bisag gamay, bisag gamay inyong madawat, lainig yun ninyo ang bugtong buhay kay madala na nila, inig kadako nila. Palakpakan na itong bugtong buhay nga Diyos. Ha? So, ang atuang pakiglaban makaigsunan, dapat mahimo tang saksi sa bugtong uboy nga Diyos. Kinahanglan na sa atong unahuna maguna. Unsay sulti sa ato sa 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Dalaygon ang bugtong ug buhing nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Unang Pedro 5:8, pagmaigmat, pagbantay kanunay, ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot sama sa leon nga nagngulob, og nangita og iyang matukob. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. So unsa man nga pamaagi, mo na kong gisulti ninyo. Once makita gani si Satan, unsay weakness nimo, didto kanya tira-tirahon og ayo. Mao gyud nay ayaw tagaig binta ang yawa. Ayaw gyud tagaig makaigsunan. Laliman ka naglibot-libot. Nangulob og nangita og iyang matukob. So, si Satan makaigsunan is not playing around. Wala siya nakigdula ani makaigsunan. Seryoso siya sa iyang misyon diri sa kalibutan. O sa gisulti sa Revelation chapter 12 verse 12, maglipay ang langit apan alaot ang yuta kay mikunsad ang yawa nga suko kaayo og nakahibalo siya nga haduol na iyang panahon. Haduol na iyang katapusan. Seryoso siya unya ikaw. Okay ra, tsaka na ko mangandam, sister. Kung maglinog na gyud og ayo kanang linugo na gyud ang kuan. Sigig scroll sa Facebook, sigig tanaw og Temo, sigig tanaw og TikTok, sigig tanaw og kuan, Shein, sigig tanaw og Shopee. Kana inyong gi-Shopee, kana inyong gi-Facebook, inyo nang gibasa sa balaang kasulatan, kana sigig tanaw ni og Korean nobela? Kanang ako tinuod lang, ga-observe ra ko sa mga tao makaigsunan. Pagtan-aw na ko sa wall ana nga wala gani mga mensahe sa pulong sa bugtong buhing nga Dios. Pareha ng dagan kay mensahe ato mahalupin langgang pastor lahi. Kung di ka kabalo mo sangyaw makaigsunan, sa unsa man nga pamaagi nga nakasangyaw ka, nakatabang ka, pinaagi sa pag-share nimo sa mga live.
Naiuban, pag mga kabuang, grabe, paspas kay makashare sa ilang timeline. Mga kabatanunan, di good makashare in town, pulong sa Ginoo. Ha? Nga naman, kung sa'y sultis bugtong buhay nga Diyos, ikaulaw gani ko nimo, ikaulaw sa tika sa akong amahan. Ha? Gikaulaw gani nimo ang bugtong buhay nga Diyos, maulaw ko kay abi pa lang sa akong uyab, Diyos nun ko. Di ra ba gyud? Ha? Maulaw gani ni ka makaigsunan sa maayong balita sa bugtong ubuhi nga Dios nga maoy nagdalaog kag kaluwasan sa matag usa ang bugtong ubuhi nga Dios ikaulaw puga pagabot sa panahon. Unsay sultis bugtong ubuhi nga Dios pahawa dire kay wa ko kailan ninyo. Nganuman, di man mo share og live. Nahilo mo. Ha? Pero ganik about gani mga hugot-hugot sa love life, grabe, paspas kay makashare. Ha? Paspas kay makashare, pero pulong na gani sa Ginoo, mutanaw ka jud, muhawa dayon. Di gid mo tagal. Sige mga kaigsunan, kana man yung gusto sa panahon sa Israel, gisumahan naman sila paminaw sa babala ni Amos. Unsay gisulti dito? Okay, kay di man mo maminaw kanunay sa warning sa propeta na si Amos, ipadala na ko ang kagutom dili sa tinapay ni kauhaw man, kundi pulong. Gutom sa pulong sa bugtong mo is paabutan na ninyo. Nagtuong makaigsunan? Abi ninyo gidalaan ra nato ang bugtong buhi nga Dios nga di na tinuod kay naman ang Biblia. Nagtuong makaigsunan nga dula-dula ra ning pagsangyaw sa bugtong buhi nga Dios pinaagi sa iyang mga ubos ng mga ulipon mga kaigsunan, mga pastor ug elder. Tuo mo gabinuang ra ni sila. Kung unsa ka seryoso si Satanas mga kaigsunan, dapat dublihon nato. Mabitong magampo ta sa matag oras, sa matag takna mga kaigsunan. Kay si Satanas 24/7 gatrabaho ikaw, nakatulog pa ka. Pero si Satanas linog, pag mata nimo linog na. Tama? Unsa man na pag mata nimo di na day ka kamata, nganuman? Kalimot magampo pagkagabi Muna tagagabi matulog ganita, siguraduha nga nakapaghinulsol ka o nakapangayo kag pagkapasayloan sa bugtong buhi nga Dios. Kay in kaso og makalimot na kag mata pagkaugma, nakapangay kag pasaylo. Ug sigurado imong kaluwasan diya sa bugtong buhi. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kabalo ka mga kaigsunan, we must stop allowing ourselves to be discouraged so easily. Undangon na nato na makadungog ta mga istorya nga di maayo, ma-discourage ta. Undangon na nato na mga igsunan nga naa lang kay makita nga dili maayo sa imong isig ka tawo, ma-discourage ka. Undangon na nato na mga igsunan nga nakita na imong panahon nga okay pa, di na lang pugga magpakabana sa pagpangandam. Mailahan na rin man ni katapusan sa panahon. Mailahan ra gyud ni. May untag diretso na takwaon sa Ginoo, di na ta magig kalisod, may problema. Pero muagi pa man tag mga kalisdanan mga kaigsunan, muagi pa man ta sama sa panahon ni Noe. Muagi pa man ta sama sa panahon ni Lot. Ngayon saman, wa ka andam. Adto dito tapot lawas ray bitbit. Walay pagkaon para sa pamilya. Nga naman, gihimo man gud nato ning joke-joke ang tanan. Ato mga kaninunuan, dugay ra gasulti nga mo, ingon mo balik ang Ginoo, pa man lagi gihimo natong binuang. Mata, galinog na. Sige, sagdi lang ng linog diha. Wala bitaw diristo Gihimong joke-joke magaigsunan. Dayon, ma-discourage dayon ka, makadungog kag mga bati nga istorya, ma-discourage dayon ka. Mo na'y problema. Mao nang palahutayay ra gyud ni mga kaigsunan. So, kabalo mo unsay buhaton nga mapanglimbong ni Satanas para ma-discourage ta? Una, he will place words into the mouth of men and women. Sa pamaagi, matingala na lang ka, gidaot na ka sa imong isig katawo, mao na gigamit sila ni Satanas. Matingala na lang ka makaigsunan, encourage kay kakaron kay nakadugag pulong sa Ginoo. Sige, magsugod na ko og kuan, balay-balay magmensahe ko sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Unya, ang katong atuan nimong balay kay manirado, di ganahan makadungog og pulong sa Ginoo. Di ba? Ma-discourage sa nana, di ba? Tama, ma-discourage sa. Mo na pamaagi ni Satan makaigsunan. Ang magbalay-balay ka, unya magmensahe ka sa pulong sa bugtong. Tanawa,
Mabot ra maning takna ba? Daghan kayo uhawon o gutumon sa pulong sa bugtong buhi nga Dios. Daghan kayo. Di nyo ma-appreciate karon. Huna-hunaa, mga ginikanan, mga apuhan, mutungtong ganig 12 years old inyong anak, dili na ninyo covered. Kung sa kuan pa, wala na nailabot sa insurance. Ha? Pagtungtong og dusi sa inyong mga anak, mo na giingon diha mga kaigsoon nga iya-iya gyud mo kaluwasan. Ang buhaton sa ginikanan, mumaymay lang kanunay sa anak. Sakit man pamalandungon, pero mo na'y propesiya nga pag-abot sa panahon, trapuhan ras Ginoo atong mga luha. Gustuhon man atong aubanon atong pamilya makaigsunan. Mo na'y giingon diha, hangtod gusto na lang gyud ta. Nga naman, sa time pareha ni mga bata, kani si Yuna, cover pa ni, under pa ni sa protection sa iyang inahan. Wala pa man nabautismuhan. Pag tungtong og 12 na, di na maduphan sa iyang inahan. Pag abot sa 12 pataas, iya na ang kaluwasan. Pero, ayaw mo ka-discourage. Mga ginikanan, mga apuhan, o kung sa pa, mga papa. Ayaw mo ka-discourage. Sama sa panahon ni Noe. Nga walay record sa balang kasulatan, wala na detalye ang pagkamatarong sa mga anak ni Noe, pero naapil sa kaluwasan. Tungod kay Noe. Palakpakan nato ang bugtong buhay. Sa mo ka-discourage. Ang buhaton lang nato diha, iampo nato kanunay ng atong pamilya. Sama sa panahon ni Lot, iyahang mga anak nga babae, nadalaman ang kinaiyahan sa Sodoma Gomora, pero apil sila nga giluwas sa bugtong buhay ng Diyos. Basta makita sa bugtong buhay ng Diyos nga ikaw nagmatinodanon, apil na imong pamilya. Palakpakan nato ang bugtong buhay ng Diyos. Munang giingon diya mga kaigsunan, ay lang surrender. Ay lang pag-give up mga kaigsunan. Sa panahon mga kaigsunan, nga ma-discourage ka, makaduog ka sa mensahe sa bugtong buhay ng Diyos, nga dili na nimo na tulubagon imong pamilya, apan makaigsunan. Pwede ka mga muyo, pwede ka muhangyo sa bugtong buhay ng Diyos para sa imong tibuok pamilya. Muna giingon diha, basahon na to. All. Na ako'y basahon nga versikulo. Sa Buhat 16:31, akong basahon para ma-encourage ta. 16:31. Sige, sulti dire. Kung ikaw makaigsunan, nagmatinud-anon ka sa bugtong ubuhi nga Diyos, makaigsunan, bisag imuhang panimalay makaigsunan, nitipas ug dalan sa bugtong ubuhi nga Diyos, unsay sulti sa Buhat 16:31, nagaingon, ug kaniya mitubag sila nga nagingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. So, tanan pag-asa na to makaigsunan, tanan paglaom buhaton sa ni Satanas para ma-discourage ta, para i-carry out na to ang mission. Dili ta makalakaw na kay natay giisikaso. Diba? Dili ta makalakaw kadaghan kay babag sa atong balay. But remember, mga kaigsunan, remember, we must never raise the white flag of surrender. Ayaw kabantay ka ng boxing. Pag once mo labay na ganig puti, ganig nga tawil, mga kaigsunan, ang kalaban, pasabot na, surrender na ko. Ang sulti sa bugtong buhay ng Diyos, ayaw yun i-raise. Ayaw ilabay ang puti nga tawil, mga kaigsunan. Ayaw ipataas ang puti nga bandila makaigsunan sa timailhan nga ni surrender na ka. Ayaw. We must never surrender to the enemy. Ayaw isurrender imong kaugalingon. Nganuman, wala rabay pisto ka Satanas. Walay pisto kay Satanas makaigsunan. Kaning maayong balita makaigsunan may tungod sa gingharian must be taken to every household, every man, every woman, and every child. Ang say sulti dia sa Hebrew chapter 10 verse 35 to 36. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 35 paingon sa 36. Busa ayaw ninyo wad-a ang inyong pagsalig nga adunay dakong ganti. Kay kamo nagkinahanglan og pailob aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios ug makadawat sa gisaa. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios.
Unsay kinahanglan makaigsunan? Kinahanglan og Ay, abi sabat. Hebreo 10, versikulo 35 paingon sa 36. Unsay kinahanglan makaigsunan? Pailob, aron kita makatuman sa kabubuton sa bugtong uboy nga Dios o makadawat sa gisaad. Ngano kinahanglan man og pailob para makatuman tas kabubuton sa Ginoo? Ha? Kanang paghigugma sa atong kaaway, unsay kinahanglan ana? Pailob. Di ba? Aron matuman nato ang kabubuton sa bugtong is kinahanglan pagpailob. Una, higugma ang bugtong sa tibuok nimong kusog, sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, og higugma mong isig kataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Unsay kinahanglan ana? Pailob ngano man. Dauton ka, butang-butangan ka, kinahanglan gid mo pailob para matuman nimong kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. Nga mahalo na nimo nga tawo makaigsunan. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Naiganti ang bugtong buhi nga Dios ana makaigsunan. But first things first makaigsunan, kinahanglan nato nga mulahutay. Matthew 24:13. Ang mulahutay sa katapusan mamaluwas. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So that when you have done the will of God, natuman imong kabubuton sa bugtong buhi nga Dios, you will receive what He has promised. Okay? Ayaw kapoy-kapoy oy. Kana bitaw mo pay pagsugod bitaw nimong trabaho. Kana bitaw gisugo kasi imong mama panilhig na ko diri dong. Sa man kapuya pud ani Mao pay pagsugod kapoy na dayon. Sakto ba? Di ba? Mao pay pagsugo sa ginikanan, mao na dayon. Kapuya pud ani Mao pay pagtrabaho kapoy na dayon. Na batay mahuman ana ko inana atong mindset? Nga wa pa ta kasugod sa trabaho gigapoy na ta. Ingon ang bugtong buhi nga Dios, nakadumdum ko tinuod lang usa ka pastor. Di na ko mag-mention kay wala man diri sa di man nato kauban. Usa ka pastor makaigsunan. Pastor mo ato taog inato gawa sa nasod Singapore. Layo apod ana oy. At tinuod man gyud ni. Wa pa lang gani makaigsunan, wa pa nalukop ang tibok Pilipinas, gikapoy na mo atog layo. Wala pagasugod minsan sa Matthew 24:14 sa bisag gawas man lang unta, bisag sa Hong Kong man lang unta, gigapoy na, layo daw. Kabalo mo unsang klase ni mga tao? Kabalo mo unsa ni mga tao? Unsay gingos bugtong mo Dios? Tapulan og dautan nga ulipon. Ngano man? Kapuyon man ko didto gud, layo kayo na ako'y sakit, ugod-ugod nako. Galeso na kay kog lakaw na ako'y sakit. Ngano man? Tapulan og dautan nga ulipon. Wa pa kasugod og trabaho, mao palay pagsugod niingon nagkapuya pod ani mi oy. Na akong mama gabi og si Yuna magpahilot akong mama. May gani buutan kay si Yuna. Ihag yung gibalikan kay gingnan man sang mama nga imura kong gibinimbol ha. Sa dili maoy. Ang mga batanon manggod karon, ang mga kabataan karon. Grabe kay ka-bless nila makaigsunan. Sa una sa mga makaigsunan, ako tinuod lang. Saksi ni ako mga silingan. Akong magulang, muli lang na dire. Batrapuhon, di ko makalakaw, di ko makaeskwela, dili mo trapog bintana, dili magbrasog bawl, dili mo silhig. Pero mga bata karon, hinungitan pa, nagsilpon pa. Sa una makaigsunan sa among henerasyon. Gitrain bitaw ko. Ako nabasalamat pag sa akong pasalamat ko sa bugtong buhi nga Dios. Pinaagi sa akong inahan, sa akong magulang ug sa akong amahan. Ngano man, wala di mo pud gumataw ning kalibutan, wala pud akong amahan. Ibabalik taron man nato ang kalibutan, amahan gyud nako na bisag unsa pa yung nabuhat nga atraso. Mabitaw na akong gitudlo sa mga tao diri makaigsunan. Sa unang panahon sa ako dili ko maka-eskwela, alas 3 pa lang sa kadlawon, di pa man uso worship sa mga to. Manarapon ako bintana, brasier, trapo ta. Kabantay mo ani, ngani kadako mong balay. Tanan bintana, trapuhan ko na. Makaana dyan ko sa kaglayong, ginogdaog, mga balaya Mga kong buhaton, dugay ko mo uli. Ngano man, pag uli, bitaw na ako, daghan man to bisita, kay naa si pastor dire. Daghan kay hugason, pag dugay-dugay gani ko uli, ako rin gihapoy gipaabot sa hugason. Ako rin gihapoy ng hugas. Di ba? Ano man?
Gitrain bitaw ko makaigsunan, pero ang kabatununan karon magtuman sa gusto. Ha? 5 years old pa lang, 3 years old pa lang, nanay cellphone bitbit. Mga bata, dugay ang progress sa ilahang growth. Nga naman, sige, tanaw ko kumilon, na ang wheels on the bus. Sige, ragtuyok-tuyok. Ha? Bright sila karon, amo Mr. Bean pa man to atong panahon medyo sinto-sinto ang mga bata. Ha? Sa mo ang panahon, Mr. Bean. Pero karon mga bright po kayo mga bata. Nga naman, bright og cellphone na may Peppa Pig na may mga English po kining dollars diya sa YouTube. Ha? Pero sa mo ang panahon makaigsunan, aminado ko, among salida sa una kay Mr. Bean ra gyud ang karton o gatong Nobita. Ha? So makaigsunan, tudluan nato atong mga anak. Ayaw kakapoy buhat makaigsunan. Ha? Ayaw pagkakapoy, pagbuhat og maayo sa imong isig katao. Nga naman, it will be richly rewarded. Mo na sulti sa Revelation chapter 22 verse 12. Behold, I am coming very soon. Ingon ang bugtong buhay Diyos, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Ihatag niya ang gante sa matag-usa nga mga binuhatan. Kung wala kay gibuhat, kay tapulan ka mo, di ka mo adto laing nasod kay layo na, makadawat jud ka og kuan kun pagkundi na gikan sa bugtumis dautan man ka og tapulan nga ulipon. Ha? Unsay isulti dia sa Hebrew chapter 10 verse 37? Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 37. Kay sulod sa diutayng panahon, siya nga taliabot moabot na og dili maglangan. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpak mga kaigsunan, no? Sa mo malipay nga moabot na bugtong buhi nga Dios. Ha? Sa diutayng panahon, siya nga taliabot moabot na og dili maglangan. Wala langan-langanan mga kaigsunan. Kabalo ka mga kaigsunan, ang pangpanlimbong sa atong kaaway masusama ni sa istorya ni Ahab og ni Ben-Hadad. Ha? Ni Ben-Hadad mga kaigsunan sa Syria. Basahon sa natin, mabasa nato ang tibok chapter ani sa unang hari, chapter 20 verse 1 padulong sa pinaka-last verse mga kaigsunan. Pero basahon sa nato ang unang bersikulo sa unang hari, kapitulo 20, bersikulo 1. Dalaygo ng bugtong og buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Unang hari 20 bersikulo 1. O gitigom ni Ben-Hadad nga hari sa Syria ang tanan nga iyang mga panon. Og may katluan og duha ka hari kauban niya og mga kabayo og mga karo. Og mitunga siya og gilibutan ang Samaria og nakig-away batok ni ana. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. So as we read in verse 1 mga kaigsunan, we realize that there is war. Nga naman, gipalibutan ko ng Samaria o nakig-away batok ni ana. So, si Ben-Hadad makaigsunan, giatake niya ang Samaria. Mao na ni nga panahon nga na-divide na ang kingdom ni King Solomon. Northern Kingdom of Israel and Southern Kingdom of Judah. So, ang hari sa Israel sa panahon ani makaigsunan sa Samaria, wala lain si Ahab. So, nagpadala si King Ahab makaigsunan. Nagpadala si Ben-Hadad kang King Ahab og mga messenger, ana si Ben-Hadad, kanang salapi og bulawan ako. Kana imong mga asawa, imong mga anak, ako So ni ana rapod kay dili man ganahan og gubot ang hari sa Israel nga si Ahab, niingon siya nga, just as you say, my Lord. Kung unsa imong gusto, sige imuha na. Imo ako, imo ang akong kung unsa may naanak ko, imuha tanan. Kay dili ganahan si Ahab og away. So, ang nahitabo makaigsunan, kani si Ben-Hadad sa Syria, ninggara ba? Nga naman, wala sa nakontento sa salapi, wala sa nakontento sa bulawan, wala sa nakontento makaigsunan sa mga asawa o mga anak ni King Ahab. O sige, buhat niya, nagpadala, gihapon siya og mensahero padulong kay King Ahab makaigsunan. Niya na sa ipadala ko ang ako mga opisyal sa pagsusi sa imong palasyo o sa mga balay sa imong mga opisyal. So ang gibuhat ni Ben-Hadad, wala na kontento. Ang buhaton na po niya, pangwaon na po niya unsay mga property sa mga opisyal ni King Ahab. Ilang mga asawa, ilang mga anak, tanan mga property nila makaigsunan. So nakikistorya si Ahab sa mga elder sa Israel. Dato sa Samaria. Ningon sa tanawa, unsa ning klase nga tao?
Nangita og samok. Gihatag na gani nako ang akong mga asawa, akong mga anak, akong plata, akong salapi, akong bulawan. Wala ko sa isalikway pero tanawa ng ninggara. So nangayo sa nangonsulta siya sa mga elder sa Israel. Nya na ang mga ang mga elder sa Israel ayon na naihatag mahal na hari. So nilaban na si King Ahab. So sa may gibuhat ni Ben-Hadad mga kaigsunan, niingon siya sa mensahero, ina dadto nga dili na nako atong una nimo nga request gihatag nako nimo pero karon sa ikaduha nimo nga demand dili na namo ihatag. Nasuko si Ben-Hadad. Unsay sulti niya sa unang hari kapitulo 20 bersikulo 10. Dalaygon ng bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo, unang hari 20:10, og si Ben-Hadad nagpadala kaniya og miingon, ang mga Dios magabuhat sa ingon kanako og labaw pa usab kung ang abog sa Samaria makaigo sa mga hakop alang sa tanang katawhan nga nagasunod kanako. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Nagpasikat na si Ben-Hadad makaigsunan sa bisag ka ng mga abog diha, pangwaon ko na. Tanan nga naa diha sa Israel, pangwaon ko na tanan, pasikat na. Kabalo ka unsay tubag ni King Ahab makaigsunan? Bago ka manghinambog, ayaw pang hinambog nga wala pay laban. Manghinambog na ka kung humana ang laban. Kaya nagpasikat naman siya makaigsunan. So, mga kaigsuunan, ayaw kasipyat karong mga decision making na imong pagkabuhaton. Nga naman, we are in a war. Naata sa labanan. O gatong kaaway makaigsunan, gusto niyang kuhaon sa atua tanan. Pariha lang ni Ben-Hadad, nga abi niyag nakontento na siya sa salapi o sa bulawan makaigsunan, gusto pa niyang kuhaon ang mga asawa o anak sa hari. Pag ang atong kaaway gani, makasimhot gani siya nga duna kay kahadlok makaigsunan, ang iyang buhaton, pangwaon niya unsay naa sa imo tanan. Pag once ang kaaway nimo gipagbigyan nimo kasa, mugara man na. Di ba? Pareha atong storya ni Pastor Lahi. Nay elepante, nga gipanugnaw nag-ayo ni sulod skubo. Niya kay hangyo man sa tagbalay, bisag ulo lang nako pasudla ba. Suwang lang. Suwang. Nguso. Simod. Simod lang. Kay naluoy pod lagi ang tagbalay. Sige, simod lang kay gipanugnaw namang elepante. Gipasulod ang simod. Okay? Kita man niya kani kay manggiluluyon, gamiton ko ni ihang gugma nga gidala. So, ipasulod na po niya ang ulo sa pwede akong ulo na pod kay tugnaw manggod kayo. Kay manggiluyon lagi, ulo. Hangtod makaigsunan kay naka-sense man siya nga usahay gamito ni Satanas ang atong paghigugma. Mo nang be careful, mo nang gingon ni King Solomon, guard your heart with all diligence. Bantayi mo kasing-kasing sa tanang kakugi. Pinagisabang subugtong mo yun. So after that, gisulod na niya iyang ulo. Gusto na niyang isulod iyahang lawas. Mao na sa mga abusado. Pag sulod sa lawas, bungkag ang balay. Usay buot punto ana. Sa kanang pag-abi-abi ni mo makaigsunan, okay ra, sige. Sulod lang diri. Nakitaan ka sa kaaway na, og kanang gugma nga imong gidala mo na gamiton sa kaaway. Nga mabungkag imong panimalay. Maunay aim sa atong kaaway. Kuhaon niya ang tanan sa atua. Kung naaman tayo sakyanan, kuhaon na niya. Ang atong balay, kuhaon na niya makaigsunan. Ang atong yuta, kuhaon na niya. Ang atong kwarta, kuhaon na niya. Hubuan ka sa atong kaaway sama sa iyang paghubo sa bugtong ubuhi nga sa Kalbaryo sa krus. Atong pipalansa nga Ginoo mo kabaluwa naman tayo sa nina ang bugtong ubuhi nga Diyos. Ay sultis balang kasulatan, gipikas-pikas sa mga sundalo iyang sanina. Mubitaw nakaingon ang bugtong mo yung Diyos, amahan, pasaylua sila, kay wa sila kabalo silang gibuhat. Kaya gipikas-pikas sa mga sundalo, hubo ang bugtong mo yung Diyos. Maunay gusto sa atong kaaway, hubuan ta makaigsunan. Tanawa ito yung gibuhat kay Adan o kay Eva. Gihubuan niya, di ba? Sa sang pamaagi, nabrihan, manang unahuna ni Adan o ni Eva, nga hubo day sila. Kaya nawala ang bagamatarong sbugtong buhing nga Diyos. Dili pa na makontento makaigsunan. Kuhaon pa na ang atong asawa o atong mga anak. Atong mga pag-umangkon, pangwaon pa na. He will take everything we have, including our very soul. Kauban ang atong kalag. Kuhaon na sa atong kaaway makaigsunan. Ayaw pagpakipag-negotiate kay Satan.
ayaw pakipagpisto kay Satan. Ngano man, wala gay kalinaw kay Satanas. Kay dili na sa ganahan og kalinaw. Ang gusto ni Satanas, gubot lang kanunay. Ha? Kay ang kaaway, dili gyud na matagbaw o dili gyud na malipay. Malipay ba day na sa katawan sa bugtong Diyos? Malipay ba day na sa Satanas makaigsunan nga kaning mga kaliwatan sa babae iglesia, kaning kaliwatan kita, kaliwatan sa bugtong Diyos, nagtuo og nalipay si Satanas ato Wala na nalipay, di na siya ganahan mo smile. Pero katong nasa pangkalibutanon, grabe iyang gipakpakan pa to niya. Pero sa tuwa makaigsunan, kulang na lang makaigsunan, pitkan ta siyawa. Nga naman, suko na kayo na sa tuwa, pero dili siya makabuhat na sa tuwa. Why? Because we're under the protection of God. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. The more ka nga muhatag kay Satan, the more na siya nga makaigsunan, mas daghan pa siya pangayoon, tinguhaon. Pareha ni Ben-Hadad, wa na kontento sa bulawan, gusto pa niyang kuhaon ang tanang mga property sa mga opisyalis ni King Ahab. We cannot afford makaigsunan to be fearful and discouraged. Ganun man, kinsa may lugi, sa panahon nga di na ka musimba, kinsa may malugi ang Ginoo ikaw. Sa panahon nga ma-discourage ka, sa panahon nga di na ka gana musimba, ang man to naigo mong kus mensahe. Di na ko ganahan musimba. Kinsa may lugi ron? Ikaw ang bugtong buhi nga Diyos. Ikaw, nga naman, mulayo ka na ko, mulayo, pugunin mo. Magpabilin ka na ko, pabilin ko ni mo. Muna isulti sa bugtong buhi nga Diyos. Pero apan sa imong pagtalikod sa bugtong buhi nga Diyos, pag-abri pa ang kaluwasan, makabalik pa ka. Ang bugtong buhi nga Diyos, andam kanunay. Pero pag sirado na ang kaluwasan, manuktok na lang ka, unsa isulti sa bugtong Diyos, pahawa, mamumuhat og dautan. Wala mo na ko mailhi. Nga naman, di ka balo magpasaylo. Nga naman, sigig pandao sa isig kataw. May bitaw tong 5 kabuang-buang, gipagawas man to. Nga naman, di man kabalo magpasaylo. Puno sa kaligutot, pagdumot ang kasing-kasing. Amo nang pag-abot sa panahon, manuktok na lang. Ang unang weakness makaigsunan na makita ni Satanas sa toa kung idaw na to ang usa sa mga hinagiban sa bugtong buhi nga Diyos. Once gani makita niya na makita siya benta makaigsunan, pag once gani nga dali ra di ay kamaluya pinaagi sa mga discouragement, pag once wala kay helmet of salvation, diha na dayon. Diha na dayon ang kaluyahon mo abot makaigsunan. Kabalo mo ayaw mo pagsalig anang pistok ni Satanas, di na tinuod. Di na tinuod, dili na makipagpistok si Satanas. Kaya kana si Satanas kanya pakipagpistok, pakipagplastikan lang na. Kaya ang goal ni Satanas i-destroy ang katawan sa bugtong buhi nga Diyos. Di ba? Iyang gamiton ang kalinaw makaigsunan aron dugang nga magbantay sa mga puwersa, magmarcha ng mga sundalo ni Satanas makaigsunan. That's why ang gospel, ang may balita sa bugtong buhi nga Diyos must be preached. You like it or not. Anda makas pagbalik sa Ginoo dili mubalik sa di na magdugay pa. Malakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Di ba? Pareha ni Apostol Pablo makaigsunan. Si Apostol Pablo, ikapila, may taon na siya gikulata, Si Apostol Pablo ni agig kabunugon makaigsunan. Nagkasakit pa na siya makaigsunan, gibato pa na siya, 3 ka beses nga nabungkag yang gisakyan nga barko. Dili iyang naagian makaigsunan. Pero pinaagian ni makaigsunan ang mga pagsulay sa iha, wala gyud siya nakipag pisto kay Satanas. Wala siya mihunong sa pagsangyaw alang sa atong bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan nato makaigsunan. Ikaw, ma-discourage ka makaigsunan, gamay rang bigil, aray, sakit akong likod, di lang siya akong musimba ron. Di lang gani, ikalakaw, sakit akong tiil, di ko kasimba. Si Apostol Pablo makaigsunan, ikapila gikulata makaigsunan, 39 stripes each time. Sa 3 kahigayon siya gibunalan sa mga bunal. Pila ba si Apostol Pablo? Pila man iyahang nadawat makaigsunan, sakit, nabungkag, gikulata, napay gusto mong patay niya, niundang ba si Apostol Pablo? Wala. Kita kay sunan, gamay ra, gilantan ko sister, ilang sa akong simba ron. May problema makaigsunan, hilanat lang gani, di na mo simba. Di ba, Nanay Burlat, no? Bito, pasalamat ko sa bugtong Mois, kanunay na ako ni makita niya itong mga batanon diri, Nanay Burlat o Nanay Durak. Palakpakan na ito makaigsunan. Dili, babag makaigsunan,
ang ilang batanon sa ilang pagkalagad. Ha? Dili babag. Dili babag makaigsunan. Dapat makaigsunan, dili ta mangitag pa kabalo ka makaigsunan. Babag. Balo na mo to bago? Kabalo ka makaigsunan. Dili nato himuong rason ang ato ang mga unsay gipangbati nato sa atong lawas. Nga kung dili nato feel mo simba, di na lang puta mo simba. Doon na pa ba kahay sama kaligon pareho ni Apostol Pablo karon makaigsunan? Doon na pa kay ligon kay sama ni Apostol Pablo? Nga dili ma-discourage nga bahala na. Undawaton man ko atong lugar o dili, matug hapon ko napabayingan na karon. Kay basin ako makaigsunan. Gani ubos yung makaigsun, makaingon ra baya pug ko nga manigurado pud baya ta. Sigurado sana dato kung nabagi mo dawat. Pero si Apostol Pablo, why siguro? Bahala, dawaton o dili. Bahala, gusto siya patyon sa anang lugar. Panlipdan siya sa bugtong buhay Diyos, nakatakas, sargapon siya. Ano man? So, man yung pag-take Chris makaigsunan, kung dili kumatuan ng lugar, di ko gana, basin man kung ma-reject ko. Ang rejection, parte ra yun as kinabuhi is tao. Di ba? Mato lang ka nga, kani kay giandam na isbugtong buhay Diyos. So, paabot rata kanunay na isbugtong buhay Diyos, wala ta nakapagbalay-balay. Unyag, mubalik ang Ginoo niya pasanginlan kasi mo silingan, wa man gud may sultihe ani niya paninglon kas dugo ana. Magsugod ang ato ang pagbinsahe sa atong pamilya. Apostol Pablo makaigsunan, way labot, bahalag ma-reject siya, importante na atuan to niyang lugar. Ngano man, kabalo man siyang gauban sa iyang bugtong buhay nga Diyos. Siya, dali raman siya isulti sa isa, kung daghan kay kwarta. Ikaw, may nagkwarta. Pero I wanna lift up mga Pastor Gilder na to. Ang atong Back to Christ Apologies. Kabalo ka, bilib pod ko ani ni Commander Atsa, ano man, balag way magtanaw siyang live, padayon yapon. Pero matingala ka magigsunan, kay, pag after niya mag-live, daghan man day ang mga nang stock lang di ay, nga dili i-view. Daghan man day nagtanaw di ay, di lang magsaba. Balag duha tulo upat nasa makita gani nga mutanaw siya bisag upat lang nakabuok ipadayon gyud na niya. Magsugod na sa alas 5 kaigsunan makita lang gani na nagpabilin. Grabe nakaana ko asa kaning isa dire. Grabe kuyawa ani kainit ba ani niya og kuan pagtuo. Sa kaning isa dire nga ako nakita. Bisag isa lang ako. Nya ang ending kay ako ra dito nagtanaw. Grabe Malakpakan nato makaigsunan, Commander Atsa. Tanaw mo sa iyang live. Kamo mga naminaw karon sa Pastor Lahi live. Kaysa iyaha manggong live, mas i-broad niya ang topic. Sa kuha manggod, more on specific lang. Sa iyaha manggod, gina-broader niya ang topic nga mas gipalapad niya sa tabang subugtong buhi nga Diyos. Makaana ko may sulti ito ako sin ako, grabe. Mo ni ana si Pastor Lahi nga only crazy people can do that. Wala gyapon din na baguron. Kung nga ay kabalaka kay nagtan-aw man ko. Walakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Dapat nga na makaigsunan. Bisag isa lang nga maminaw sa imuha kana nga isa labaw pa ang bilian na sa tibuok kalibutan. Walakpakan na to makaigsunan. Karon mga kaigsunan, daghan na kay mga pre-retirement na mga kuhan. Sundalos, bugtong buhay ng Diyos, nga naman. Katigulangon naman, pre-retirement na. Asa ka man tawning naka-enlist na to ng mga batanon, di man dasig. Asa na bugtong kuhan dire? Di ba kanang sa ROTC mga kaigsunan, na ay mga enlistment naka-reserve na ka ba? Magpalista ka, nga reserve na ka. Pag naay mga kagubot, ipadala ka dito sa West Philippine Sea. Diri mga kaigsunan, ato mga Pastor Gilder in town, luoy na kay pre-retirement na. Hapit na mo. Mo nang sakto to ingon sa atong mahal pilanggang Pastor Mans. Sigurado day ka kanay imong anak. Makuha di ay nang imong gidala nga pagtuo. Sigurado day ka imong mga apo. Di ba? So dili na nila makuha mo nang magdugay pa ang bugtong buhi nga Dios. Mo na gingon ni Pastor Lahi sila no magdugay pa ang Ginoo, wa na gyud maabtan ang bugtong buhi nga Dios. Nga naman, isa ra kapindot sa nuclear mga kaigsunan. Mawala in towns mapa ang Pilipinas. Timanin na ninyo. Pero,
Pareha ni pastor sa tanan, oh. Dili babag iyahang pagka pagka macho. Macho na to, dili tigulang. Dili babag yang pagka macho makaigsunan. Bisag layo makaigsunan giadto gyud niya. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Pastor Mans makaigsunan. Bisag walay nitabang sa pagpangandam, istorya na ako sa pagpangandam, Pastor Mans. So may problema pero tulo ra man may kabuok. Ay kabalaka kay madugangan ra mo. Nadugangan gyud ta si Uning. Ha? Importante diha, mo na giingon diha. Pila man ka beses atong rejection nga nadawat. Importante diha padayon ta. Ha? Bitaw usahay makaigsoon makaana kung sa kami yung biura sa Pastor Rai Live nagkagamay naman noon eh. Murti naman mo interesado sa pulong sa bugtong buhi nga Dios. Mo pinagibati nga ka-discourage ni Pastor Lahi nga nagagamay nagtanaw sa iya. Mo na tinuod. Ako makaana ko bahala mo bahala sunon ako. Kabalo ka, diri po ko nakakuan bitaw nga, nakaano ko, as commander at sa manggani, daasig ta, bahala, upat na lang o 5, tanaw sa kuha. Importante na ay usa, palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Di ba? Di ba? Nakita mo siya, mo down ba ang kuan, makaana ko nga, sa una na ako, manggani, naluya ni si commander at sa nga, kuan? Ha? Mo gamay ra gyud iyang mo daghan kung daghan sa basher. Kana daghan kayo sa mo tagbirahan niya kanang kabalo na ka. Kanang di mo tuong si Kristo Dios. Ha? So makaigsunan. Si Ahab makaigsunan ni barog siya sa bugtong buhi nga Dios nga siya di na namo ihatag. O ang bugtong buhi gibarugan siya wala. Gibarugan siya gitabangan siya sa bugtong buhi nga Dios. Once we stand for God, He will stand for us. The same with Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Daghan pa ang nakasulat sa balang kasulatan nga nibarog sila sa bugtong mo yung Diyos, gibarugan po sila sa bugtong mo. Gusto ba niyo ma-experience na? Hindi ka tapos sa mga adlaw? Gusto niyo ma-experience na? Palakpakan na to ang bugtong mo yung Diyos. Ma-experience man yun na nato. Bisan pag dili na to gustuhon, kay ma-experience man yun na nato. Ha? Nga once mo barog ka, kanara ang gipangayo sa bugtong mo yung Diyos. Isa lang ka signal. Okay? Isa lang ka signal makaigsunan. Musulti lang kag mubarog ko sa bugtong buhi nga Dios, nilibuan ka balaang manulunda. Munaog para sa imuha. The same with Elisha makaigsunan. Katong gipalibutan na sila sa Syria makaigsunan og mga sundalo. Unya gihold na ang pagkaon makaigsunan, di na makasulod dato sa Israel makaigsunan. Yan na tong assistant ni Elisha nga, hala kadaghan mga sundalo, nahadlok na. Ana si Elisha, bugtong buhi nga Dios, abrihi iyang mga mata. Nakita niya makaigsunan, chariot sa mga kuan makaigsunan. Grabe kadaghan makaigsunan. Gikan sa bugtong buhi nga Dios gipadala para lang sa iyang sinugo. Usa ka bug ang sinugo ha. Pero daghan kay nanaog gikan sa langit makaigsunan para proteksyonan ang sinugo sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato. Pero sa isulti ni Elisha, ingon siya pamatyan ni tanan, dili kanay ang gipangayo. Ingon siya butahi sila Ginoo. Sa usa nga buta, naana ba to sila nangitngit na tilang pananaw? Dili, kundi wala nila nakita nga si Elisha, mo na to si Elisha. Ha? Nana silang atubangan, gidala sila sa dito ka sa hari. Pagmata nila, pamata na, gihatag na balik sa bugtong mo yung Diyos, huy nga na naman diri. Nga na itong hari, nga usaman Elisha, pamatiyo niya sa ayaw. Pakan ana. Kaon, pauli mo dito. Siyempre, kipakaon na ka, mabalik pa day ka, o kuan, pangatake. Ikaw na lang dito, hari. Pakaon na gani mi, suklian na gani mi kamaayo, bisag amo ang pamatyon sila. Sa imo na ipasabot niya Apostol Pablo nga dalha ang dautan sa maayo. Palakpakan na to, bugtong buhi nga Diyos. So, the victory is in our hands, mga kaigsunan. Ang kadaugan na nasa atong kamot, kung atong kuhaon. Nga naman, nidaog naman una ang bugtong buhi nga Diyos. Asa? Dito sa Kalbaryo sa Cross. Sa isulti niya sa John chapter 16 verse 33, I have overcome the world. Sa isulti niya mga kaigsunan, In this world you have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Nagmadaugon siyang una, pinagi sa pagpalansang sa Kalbaryo sa Cross, o kita na iyaha mga bugtong na anak, i-claim na to ang kadaugan. Balakpakan na to ang bugtong buhi ng Diyos. So, ma-overcome na to mga gisunan, mabuntog na to ang mga kahadlok ug intimidation. Kanang kabantay mo na intimidation, kanang hadlok-hadlokon ka ba? Ma-intimidate bitaw ka na, oy, mas maayo pa man siya na ako, oy. Na, oy, mas indot pa siya tingog sa ako, Makana bitaw,
Makana bitaw sila nga di man ko nindot og tingog, asa nga pero nindot may magblending ni G-Boy. 'Di ba? Naay mga mabuhat sa singer na dili nila kayang buhaton among gibuhat ni G-Boy. Ngano man, katong pinakulot-kulot sa dulo. Mao ni dili mabuhat sa mga singer. O di ba, kuan lami, kami moy kabalo ka makaigsunan ang kaning mga makadaig ra pud sa Ginoo mo ni nakapabalance diri sa gingharian. Ngano man, kung tanan po nindot og tingog makaigsunan, mag-ilog naman na sa microphone. Mag-ilog naman gani bisag dili pa kay tanindot og tingog. Di ba? Pareha na, nga nang na may bulkan, nakapabalance po na sila sa nature. Masa, may pag wala na lay bulkan para way mambuto. Nakabalance na sila sa nature. Kanang kutsaran yung gigamit, gikan na dito. Aha? Nakabalance na sila sa nature, makaigsunan. O gibutang nas bugdong is para sa saktong panahon, mambuto na sila sa masugot mo sa dili. Pero dili pa na karon. Dili pa na karon makaigsunan. Napay gipaabot na nga mensahe. Ngagikan sa bugtong mo nga Diyos. Kaya bugtong mo nga Diyos, naga-confirm na siya sa mensahe diri sa gingharian. Kung unsang mahitabo diri sa gingharian, mao toy mahitabo diri sulod. Tanawa ha, na-divide ang gingharian, mao pod ni karong earthquake, divide gyud ning Pilipinas karon. Magbulag gyud ning Luzon ug Mindanao. Ha? So, dapat makaigsunan mo barugta sa bugtong mo nga Dios pinaagi sa iyahang tabang. Ang gibutang sa atos bugtong nga Dios ang desisyon naa sa atong mga kamot. Ako, igo lang ko magmensahe ninyo mga igsunan kaning ubos ninyo nga igsuon. May mensahe ra ko sa inyo ha, pero ang desisyon naa sa inyong mga kamot. O sa inyong dapat og buhaton. Ha? Busa mga kaigsunan, ang kaaway nakaila kaayo sa atoa. Gikan sa atong ulo paingon sa atong tiil. O gatong kaaway karon mga kaigsunan, lahi na siya og atake, dili na manghulga, dili na iniso nga, ha? Unsa? Dili na inana. Kundi ang atake sa atong kaaway mga kaigsunan, kay napakyas man sa iyahang maisugon nga aggression. Ang iyang atake, sama sa usa, kakarnero. Masay sulti sa ikaduhang Korinto 11:14, Satan disguised himself as an angel of light. Magpaka-anghel sa kahayag. So kung magpaka-anghel sa kahayag na, pasabutan na, buutan kayo na murag tupa sa gawas. Inga na ha, di ta kumpiyansa makaigsunan. Mao bitaw ang bugtong mo yung Diyos, kanunay niyang ginasulti, ngayang gitanaw ang kasing-kasing. Kay daghan ang mga tigpakaron ingnon karong panahon na makaigsunan. We must be wise like a serpent, but humble like a dove. Ang halas, bright na makaigsunan. Gigamit na sa bugtong mo yung Diyos, kay ang halas ang pinaka-bright nga mananap sa tibuok kalibutan. Be wise like a serpent. Be humble like a dove. Ha? Kuha ang bugtong buhay nga Diyos sa halas nga pinaka-bright. Nga naman, nailad man niya si iba. Nailad man niya. Nalimbungan man niya. O niya, gikuha sa bugtong buhay nga Diyos ang dove sa ang dove nga, mapainobsanon. Kabalo ka makaigsunan sa akong gisulti. Kung ang imong kasing-kasing puno sa pagdumot, kaligot o pandaot, muhawa ang balang espiritu nimo. Ngano man, sulay gani, magpuyo migdab dire sa among balay. Sigurado ko wala isa ka adlaw muhawa ang dab. Ngano man, ang mga kuanay magsigig-sing kahay, mag-away. Manay tinuod, muhawa ning dab dire. Ngano man, dili ganahan ang dab makaigsunan og samok. Dili ganahan ang kalapati og samok makaigsunan. Ha? So, si Satan makaigsunan, gusto niyang dulaan ang atong feelings. Kasi binakog akong uyabra ang magdula sa akong feelings. Ha? Gusto niya dulaan, makaigsunan pati atong gibuhat. Ha? Samot na bitaw nga, magsugod na kag saksi, mag-share na ka og mga live, mag-share na ka og pulong sa bugtong buhay nga Diyos, dira katagaan og mga pagsulay ni Satanas makaigsunan. Ha? Kabalo ka, na ako'y ikuan sa inyo sulti. I-remove na nato na palihog ang idea nga I don't feel like syndrome. Unsa na kami tong di na ko feel mo simba karon, di na ko feel mo alagad karon, di na ko feel mo ampo karon, di na ko feel magbasag bala ang kasulatan karon, kana na mga syndrome makaigsunan, i-remove na nato na sa atong kasing-kasing. Ha? Ngano man, mauni makababag sa atua nga magmisyon ta para sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo mo makaigsunan,
kung giunor lang ni sa Ginoo yang gibati nga amahan ko sa panahon sa Garden of Gethsemane mga kaigsunan sa Matthew chapter 26 verse 39, o sa gisulti niya, amahan, pwede ba nga ilayo sa ko ang kupa? O sa kupa? Kasakit, yang maagian, yang mga tanan maagian niya. Kung giunor lang sa Ginoo iyahang gibati mga kaigsunan, nakatay kaluwasan karon? Wala. Apan sa gisulti bugtong mo sa iyang sa iyang prayer, dili ang kabubuton ko ang matuman amahan kundi ang imong kabubuton. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? We cannot afford mga kaigsunan to honor our feelings. Kana bitang di nako ganahan mo simba. Kana bitang dili ka. Ayaw in town sunda imong gibati. Sunda kung say kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. Ha? When it comes to life and death matters mga kaigsunan, parehaan ng kaluwasan o kaning eternal damnation, ayaw i-honor imong gibati nga sa panahon nga di ko ganahan mo simba, di ko ganahan mo alagad, di ko ganahan mo basa og balang kasulatan, then that's the time nga mo basa kag balang kasulatan. Di ka ganahan mo ampo, then that's the time nga mo luhod ka sa bugtong buhi nga Dios. Mao na ang mga panahon nga abrihan nimo imong balang kasulatan, mao na ang mga panahon nga mo ampo ka sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Mao ni ang panahon nga ibutang nato si Satanas sa iyang saktong kalugaran. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kadaghanan sa atoa karon mga kaigsunan, nahimo tang kumpiyansa. Galangan-langan ta mga kaigsunan. Sige lang Ginoo, unya na siguro may mangandam Ginoo kanang kuan na kanang maglinog, magira, magsandilo, tanan na. At tanan na amo na nang ikuan Ginoo. Pwede man na mga kaigsunan. Duha bitaw ka klase maluwas. Duha ka klase sa tao maluwas mga kaigsunan. Panahon ni Noe nakaandam o panahon ni Lot nga wa gyud andam. Ha? Sige, sulayan nato ni. Ako, okay ra sad nako. Ako, nagpractice naman kumukaon ikaduha sa isa ka adlaw. Ha? Okay ra ni. Panahon ta ni Lot. Usa man tapot lawas ra bitbito nato didto. Wala tay suoton, wala tanan. Paminaw mo paganda mo gisa ka backpack ha. Tanan diha, mga importanteng gamit, isulod ninyo. Para in kasog, magkinaunsa ang kalibutan, mabitbit ra ninyo. So, karon mga kaigsunan, sa panahon nga mo pahulay ang iglesia sa bugtong buyes, kita mo pahulay ta mga kaigsunan, dili na taganahan mo trabaho para sa bugtong buyes, then mauni nga tayo mga kaigsunan, nga musulod si Satan sa atong panimalay. Judgment starts at the house of God. Ang hukom magsugod na siya sa panimalay sa bugtong buhi nga Dios. Kung unsay mahitabo diri sa atoa, mao po nay mahitabo sa gawas. Mao nay tinuod. Kay magsugod man ang paghukom diri sa atoa. So kuhaon ang 144,000 diri sa atoa bago ang dakong panon. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, ang bugtong buhi nga Dios makaigsunan, klaro iyang mensahe karon nga ayaw pakipagpistok ni Satanas. Ha? So, ang atong bugtong buhi nga Dios gusto niya makaigsunan nga atong suoton ang tibuok baluti sa bugtong ubuhi nga Dios. So, ang pangutanan nako ninyo karon, unsa man imong gibuhat karon makaigsunan para mabago ang kapalaran sa iyang nakapalibot sa imuha karon? Unsa imong gibuhat? Nakadumdum ako atong joke ni kuan oy katong vlogger nga si Tilma sa mukha. Katumitaw gipaalboraryo ni ang anak. Buros siya, buros. Neto sa dito. Ana sa nga kuan, unsa may kapalaran sa kong anak? Uy, ay mo pagtutuan ng mga inana ha. Ako lang giklaro ha. Joke ra man gud to ni Tilma, ako lang giapil. Ana siya nga ang kapalaran ana, hala ka. Makapatay og maestra, badlungon, mahimo na siyang kuan. Hala, pusir niya kuan. Hilak ang inahan siya. So man ako ni para mabago ang kapalaran sa kana kasi nga pwede man na mabago. Saan man, himo na tong bayot imong anak. Ha? So, katawanan siya makaigsunan, pero ang tuninood nga pangutana, unsa atong gibuhat karon para mabag-o ang kapalaran sa mga nakapalibot sa atoa? Ha? Naa ba kay igsuon makaigsunan? Hala, igsuon na ay kalayo. Ana lang? Ha? Hala, igsuon. Ala, igsuon. Kuha na sa igsuon kanang, kuha na kanang, usito gana, kanang bangil na ba? Sabi siya na? Hala, pangpang na, ayaw diha, igsuon, ayaw diha. So, nga na, atong pamaagi? Ha?
Ayaw diha igsuon. Unsa may buhaton nato atong birahon? Ha? Kaya ang uban pod mga kaigsunan, hala igsuon, pangpang na na. Kabalo mo sa punto ana. Ang tao gani mga kaigsunan na nagani sa pagsulay, gidayunan pa nimo. Gituklod pa nimo. Imbis nga imong kuanon, may mayan, kabantay mo na maghikog mga kaigsunan. May paminaw mo ka na maghikog. Huy, day, ayaw, day. Wala gyud musulti ambak diha oy. Ha? Pag mo say makita maghikog mga kaigsunan, day ayaw day, daghan kay gamahal nimo day. Dong, ayaw dong, makita pa ka gugma dong. Ha, makita pa ka, ayaw paghikog dong. Di ba? Na makadungog pa day ka na musulti hala ambak diha kung gusto nimo. Dili. Kundi ang mga tao nga nakapalibot ana mo may gyud na. Pasabot kung nakaigsuon nga naa sa pagsulay karon, nakaigsuon na tan-aw nimo nga murag may impierno man gyud ni. May maya na nimo nga ayaw dong. Ayaw lay. Ha? So, naa ba kay gibuhat igsuon? Ha? Or basin ikaw mo'y gauna-unas mga kabuang? At tuon ka sa imong silingan mo na, uy, shut. Ha? Ikaw pa'y unhon mga kaigsunan. Nga naman, ilado man ka nga, palahubog. Ha? Inon din ka nga, ay kana si Ryan, buutan kayo na, uy. Buutan na, basta na yung mami. Pero pag dungog sa kuan, ma-mention sa eskwelahan, halo, katong si Ryan, katong kikuan, katong birahan hapit. Kitungod, nga naman, gainom-inom, manggutugod, kailang makainuman, nakatulog ang mga babae. O, di ba? So, ang madungog sa tao, dapat makaigsunan, madungog na imong pangalan makaigsunan sa tao, ay, kana siya makaigsunan, grabe ang pagsulay nga naagian anak niya. Pareha aning Sister Lilit, grabe ang pagsulay nga naagian. Pero nagpabilin siyang nibarog sa atubangan sa bugtong buhing e Diyos, tungod sa tabang sa bugtong buhing e Diyos. Nga naman, gitukod niya ang iyang balay ibabaw sa bato. Kinsay bato? Walay lain, the rock of ages ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios. Palakpakan nato mga kaigsunan. Ha? Nya karon napangutanan ako mga kaigsunan. Gadali bata sa mensahe o galangan-langan ta? Galangan-langan kay tag pangandam? Ha? Ha? Naglangan-langan ta mga kaigsunan? Pariha unta mo ni Sister Michelle kay katong time nga nang lakaw may nakadala pagbukag. Nakadala pag kaldero, nakadala pag tanan. Ha? Pariha unta mo si Sister Nini mo lakaw naka-sputing, naka-sapatos. May unta ginana. Ha? O niya kay nabilin man ang makeup, balikan pa unta mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan. Ha? Dapat maka-feel ta og urgency. Okay? Dapat makaigsunan, double time ta kanunay. Double time ta kanunay. Dili kay Pastor Mans. Init makay Pastor Mans kapoy, makay mag-ana-ana dito guan ang yuta dili malikwan uga. Kung tagaan pag ulan sa Ginoo, Pastor Mans ulan man di ta mga kuan hilantanon unya ta. Asa man gyud na ilugar? Ha? Ay sa meeting sunod God willing. Dagan tag maistoryahan ani. Ha? Kaya ang tao makaigsunan, nasumhan paminaw sa panahon ni Noe nga, hoy Noe! Sa man si Noe? Naabagoy tarong Noe nga magtukod og arka ibabaw sa bukid? Ha? Kabantay mo makaigsunan, ang sulti sa kanta sa tumahal pinlanggang Pastor Lahi. Pastilan igsuon nganong karon raman ka ang arka sa kaluwasan. Nya kisa man nga arka yang pasabot ato, naday arka karon. Asa ang arka? Ging harian o pagamatarong. Balakbakan na to ang bugtong buhing Diyos makaigsunan. Og diri ra kutob ang atong mensahe makaigsunan. Nang hinaot ko makaigsunan nga magsugod ang pagbago sa atong kasing-kasing. Bago ta moadto, bago ta manilingan, maguna sa atong pamilyang daan. Palakpakan na to ang bugtong buhing Diyos mga Diyos. Mas kasong pinakalabing kabahansanan. O manindog ta, o atong ipakanta makaigsunan ang Lagari si Kristo.
Pakanta na tong Sister Lilet. Adili, pwede? Atong ihatag kay Commander Atsa. Palakpakan na to mga kaigsunan. Uy, palakpakan na to ang bugtong buhing nga Diyos. Manindog ta? Daghan ang pagsulay, busa dagang wakalahutay, tungod sa kalistanan sa dalan, paingon sa kinabuhi. Alagari si Kristo sa kinabuhi mo. Siya way nilain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo ang way katandi nga Dios. Siya wanay lain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo ang way katandi nga Dios. Tungod mo sa kalamang ni Jesu Kristo, ang lulan mo nga mabugat, himuon niyang magaan. Kay si Kristo ang Diyos nga dili tunga. Alagari si Kristo sa kinabuhi mo. Siya wanay lain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo
ang way katanding nga Diyos, mga Diyos, siya kwanay lain nga Diyos nga nagbuhat sa tanang buta. Si Kristo ang way katanding nga Diyos. Kay Kristo magmadaugon ka sa pag-alagad mo. Itugyan mo kanyang tanan, kay siya ang labing gamhanan. Siya ang Diyos sa mga Diyos, nga way sinugdan o katapusan. Alagarin si Kristo sa kinabuhi mo. Siya walay nailain nga Diyos nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo ang way katanding nga Diyos, mga Diyos, siya kwanay lain nga Diyos nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo ang way katanding nga Diyos. Alagarin si Kristo sa kinabuhi mo. Siya kwanay lain nga Diyos nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo ang way katanding nga Diyos, mga Diyos, siya kwanay lain nga Diyos nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo ang way katanding nga Diyos. Sa kinabuhi mo. To God be the glory. Balagpakan na ito ang bugtong ubuhin nga Diyos, mga Diyos. Mas kusong pinakalabing gamanan sanan. Na hinaot ko mga kaigsunan nga kaning pulong sa bugtong ubuhin nga Perla. Diri sa inyong ubos nga igsuon, mga kaigsunan. Muturok ni sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing. Nga mubarugtan ang katapusang mga adlaw sa tabang sa bugtong ubuhin nga Diyos. O dili na ito i-surrender ang ato ang pagtuo sa bugtong ubuhin nga Diyos. Never raise the white flag of surrender. Palakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos, yung pinakalabing gamahanan sa tanan, ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, gibalik nato na tanan sa bugtong buhay nga Diyos. Happy Sabat, ug daghang salamat sa inyong